Mga kababayan, pakinggan po natin at sagutin po natin itong pagmamaktol at pagrereklamo nitong DDS na ito patungkol dun sa simpleng post ng PCO dun sa naging sagot ni President Bongbong Marcos Jr. sa mga reporter. So, eto na naman po siya. At dito po, mababanaag yung galit niya at halos sumigaw na po siya sa kanyang pagsasalita dito. Eto na po, pakinggan po natin at ating pong sagutin. Sabi niya, so bawal ba? May batas ba na nagsasabi bawal yan i-post? Grabe, no? Kung makapagtanggol. Ito yung comment niya, mga lords, di ba? Doon sa kinontent ko about dito, di ba, na pinost pa talaga sa Presidential Communications Office. Di ba page yan ng gobyerno? Pero ipinost nila ang love story, no, ni President BBM at saka si First Lady. Hindi mo na-gets ang point ko eh. Government page po to, oh. Government page po to. Pagkukunan dapat ito ng mga impormasyon na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Oh, ano ang pinost? I will make it up to her. Ang pinost, babawi daw si President BBM sa 2 date nila na na-miss nila. Wow! Tapos ikaw ngayon na nagko-comment, bawal ba? Bawal ba? May batas ba na bawal mag-post? Grabe, ang lala nyo na. Sobrang lala nyo na. Government to. Government page. Mga wala ka kwenta-kwenta ang pinopost. Wala naman talagang kwenta to. Lifestyle nila yan. Tandaan mo, government official yan sila. Anong pakialam namin sa love story nilang dalawa? Ha? O ikaw, anong pakialam mo sa love story nilang dalawa? Nagkaroon ba yan ng impact sa buhay mo? Anong makakatulong nito sa buhay mo? Oh, 'di ba? Hindi mo ba naisip? Buti pa sila. Ikaw, kamusta? Ha? Yung mga kababayan natin na nagkanda kuba-kuba na sa kakatrabaho, no? Nagkakanda kuba-kuba na kumayod sa buhay kasi nagsitaasan na ang mga bilihin. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Tapos, heto ang mga leaders natin. Ang topic, date. Diyos ko! Walang ganyan sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Walang ganyan. Ha? Diba? Gumising kayo! So yun po, napakinggan po natin bilang reaksyon. Una sa lahat, bakit ka ba sumisigaw? Bakit ba kailangan mong magalit sa isang simpleng post patungkol sa presidente, patungkol sa personal life niya? Ang page na nag-post niya ay PCO, Presidential Communication Office, no? Pinost lang naman nila yung naging sagot ng presidente sa mga reporter na nagtanong sa kanya patungkol sa kanyang buhay, no? Ang trabaho ng PCO ay i-relay sa publiko kung ano yung mga nagiging statement ng presidente. Mapamay kinalaman man ito sa buhay niya o sa bansa natin, sa ating mga Pilipino. At first time lang naman nangyari yan. Sobra ka naman kung manggaliite. Sobra ka naman kung magalit. Sumisigaw ka na. Hindi mo ba na-gets na kaya niya sinabi yon ay wala na nga po siyang time sa personal life niya, sa love life niya, dahil sa pagtatrabaho para sa bansa. Ngayon, kung naiinis ka at nagagalit ka na marinig yon, well, ang lungkot ng buhay mo. Dahil majority ng mga Pilipino ay hindi naman naapektuhan ng negatibo kagaya ng naging epekto nito sa'yo. Naniniwala ako na majority ng mga Pilipino ay walang naging problema sa post na yan. Parang ikaw nga lamang ang gumagawa ng ganyang eksena eh. O ikaw lamang yung nagrereklamo, no? Wala namang kaming nakita na nagreklamo patungkol sa post na yan. Again, Presidential Communication Office yan. Kung anong statement ng Pangulo, mapapersonal na buhay niya o may kinalaman sa bansa, i-relay po yan ng PCO sa publiko dahil yun po yung trabaho nila. So wala pong masama doon. Halos sumigaw ka na sa panggagalaiti mo. Wala namang masama doon sa post. Kita mo, stress na stress ka, galit na galit ka, napoprostrate ka. Dahil lamang doon sa post, pinapaalam lang naman ng Pangulo na wala na siyang time sa love life niya, sa pakikipag-date sa asawa niya, dahil marami siyang trabaho. Anong masama doon? Tapos, ang dami mo ng binungkal na issue. Gutom, kahirapan, kung ano-ano na ang sinabi mo. Dahil lamang sa simpleng post na hindi mo gusto. Masama ba ang loob mo? Dahil ang Pilipinas, Japan at Amerika ay maglulunsad ng humanitarian assistance at disaster response exercise? Masama ba ang loob mo? Dahil ang US, Japan ay magko-co-host para sa Nuke Study Tours for Philippines. Ayan.
advantage at beneficial na naman ito sa bansa natin. Masama ba ang loob mo dahil kinalugod ng Pangulo ang commitment ng Ultra Nuclear Corporation na mamumuhunan sa Pilipinas? Kaya ba masama ang loob mo dahil sa mga magagandang balitang ito? Masama ba ang loob mo dahil sa trilateral event at Indo-Pacific Forum to Luzon Corridor Investments? Ang sabi dyan, a trilateral event will be held on the sidelines of the upcoming Indo-Pacific Business Forum to call for more investments in the Philippines, particularly in the newly launched Luzon Economic Corridor. Ayan, akalain mo, nakita mo yung isang simpleng maiksing post na yon, sumama ang loob mo, pero ito, tong pinagtatrabahuhan ng Pangulo na ginagawa niya para sa Pilipinas, hindi mo ma-appreciate, no? Kasi kung nakikita mo to at na-appreciate mo, hindi mo maa-absorb ang kanegahan, ang pagiging negatron. Hindi ka magagalit, hindi ka mapoprostrate, at hindi ka ma-stress sa simpleng post na wala namang masama. Sinabi lang naman ng Pangulo yung sagot niya dun sa mga nagtanong na reporter, no? Patungkol sa kanyang sariling buhay. Anong masama doon? Sinabi lang niya na wala na siyang time para sa asawa niya dahil nagtatrabaho siya. Tapos, kukudakan ng mga kung ano-anong negatibo, kagaya ng kahirapan, nararanasan ng mga Pilipino, at kung ano-ano pa. Para ano? Para makakuha ka ng suporta sa amin. Hindi ka makakakuha ng suporta sa amin kapag ganyan. Dahil sa panahon ngayon, mas maraming nakaka-appreciate sa magandang nagagawa. Masama ba ang loob mo dahil hindi ito nagagawa ng idol mo? Masama ba ang loob mo dahil yung idol mo hanggang China lang kayang pumunta at humingi ng mga investments? Masama ba ang loob mo dahil ang Pangulong Marcos kayang pagsamahin ng Amerika at Japan para tumulong sa Pilipinas? Andiyan pang Australia, andiyan pang iba pang western countries. Masama ba ang loob mo dahil hindi yan nagawa ng idol mo? Masama ba ang loob mo dahil ang kaya ng idol mo sabihin China, Russia, Philippines against the world? Pero wala namang nangyari? Walang nangyari? Anong napala ng Pilipinas? Masama ba ang loob mo dahil hindi nakapunta ang idol mo sa Amerika para makakuha ng mga investments na nakukuha ng Pangulo ngayon? Masama ba ang loob mo dahil ang mga Pilipino ang nakikinabang sa tinatrabaho ng Pangulo? Dahil lamang sa simpleng maiksing post na wala namang masamang naidulot sa bansa, nang galaiti ka na sa galit. Anong klaseng Pilipino ka naman? I-appreciate mo muna yung magagandang nangyayari bago ka magnangawa ng ganyan. Tapos ikukuda mo yung mga negative na balita. Mas na-appreciate ng mga Pilipino yung magagandang nangyayari ngayon. Hindi man perpekto ang pamumuno ng Pangulong Marcos, pero nagtatrabaho siya at may magaganda ng nagiging resulta. Masama ba ang loob mo dahil yung idol mo hindi kayang makuha ang nakukuha ni Atty. Leni Robredo? Ayan, kahit NGO na ang minamanage ni Atty. Leni Robredo, NGO na tumutulong sa gobyerno ng Pangulong Marcos para sa mga kababayan natin na kaya nilang tulungan, NGO nakakakuha pa rin ng malinis, clean audit. Walang confidential fund, walang kung ano-anong secret na pinagamitan ng pondo. Masama ba ang loob mo dahil hindi ito kayang gawin ng idol mo? Kaya ka nang gagaliite sa simpleng post? Grabe naman kayo, imbes na makipagtulungan na kayo, no? Pilit nyong hinihiwalay ang sarili nyo at mas pinipili nyong tignan yung mga negatibong bagay na sa aming palagay wala namang kapararakan. Unahin natin ang Pilipinas. Unahin natin mag-isip kung paano tayo makakatulong sa ating bansa, sa ating mga kapwa Pilipino. Pero inuuna nyo yung pagiging negatron, pagiging negatibo. Ikaw itong nangangampanya kay Pangulong Marcos dati. Tapos nagkaganyan ka. Bakit? Dahil hindi kayo nasusunod? Dahil hindi nasusunod yung idol nyo? Dahil hindi nagawa ng idol nyo yung nagagawa ng Pangulong Marcos ngayon. At sa palagi ko, mapapahiya kayo. Kakaganyan nyo, kakamaktol nyo, kaka-complain nyo na nai-stress na kayo, napoprostrate na kayo. Pagdating ng panahon na nagawa na lahat ng gobyerno at ng mga Pilipinong nagtutulungan yung gusto namin sa bansa, no? Pagdating ng panahon na napaunlad namin ng bansa, no? Mapapahiya kayo talaga. Mapapahiya kayo dahil wala na kayong ginawa kundi magreklamo, mambatikos, at mag-rally na mag-rally para lamang patalsikin ang nagtatrabaho na. Ang mga tao, ang mga Pilipino na nagtutulungan na, nagsasama-sama na, gusto nyo pang istorbohin, gusto nyo pang i-distract, no? Unahin naman natin yung bansa natin kaysa dyan sa mga pakiramdam nyo at mga himutok nyo sa buhay. Hindi naman nakakatulong yan. Hindi naman palamura, hindi naman awayero ang Pangulo. Nagtatrabaho siya. Ngayon, kung makita nyo siya na nagsasabi ng patungkol sa love life niya, wag naman kayong sumamaan loob. Wala namang masama doon. Ang importante, nagtatrabaho siya at may ginagawa siya at nakikita na ito ng mga Pilipino.
Sa ngayon siguro hindi pa masyadong ramdam, pero ako naniniwala ako kahit hindi ko siya binoto, yung direksyon at patutunguhan ng pamamahala niya ay maganda at mga Pilipino ang makikinabang. Dahil sa aking pong palagay, tama yung ginagawa niyang mga aksyon. Kayo itong bintang ng bintang na nagpupulburon siya at gumagamit ng sinasabi niyong pulburon. Mukhang parang kayo yata yung may tama eh. Wala na kayong ginawa kundi ngumawa at umiyak at magmaktol. Mga kababayan, unahin po natin ang Pilipinas. Unahin natin tumulong, sumuporta, magsama-sama kaysa bumati ko sa mga bagay na wala namang masama. Mahalin po natin ang Pilipinas. Unahin po natin ang pagtulong at pagsuporta sa mga pinuno na nagpapaunlad ng ating bansa. Maraming pong salamat sa inyong panonood.